yung katotohanan, mga minamahal, financial blessing or material blessings, yan po ay nakalaan na sa mga anak ng Diyos. Nakaabang na sa mga anak ng Diyos. Noong tinanggap mo si Hesus Kristo sa iyong buhay bilang hari at tagapagligtas, doon siya'y iyong pinaglingkuran, lahat ng pinansyal at material na pagpapala, nakaabang na sa atin. Palakpakan po muna natin ang mahal na Panginoon. Take note, nakaabang pa lang. May gagawin tayo. Everybody say amen? Kaya nga, yung ibang Kristiyano, until now, tila parang hindi pa nila nakamtan yung kanilang mga pagpapalang material o pinansyal. That's reality, mga minamahal. Until now, hindi pa nila nakamtan. Anong sagot? Baka hindi pa sila nagbabayad sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Paulit-ulit natin naririnig yung bayad. That's metaphorical, mga minamahal. Mamaya, mauunawaan natin yan, mga minamahal. Malalaman natin kung paano natin babayaran ang mga pangako ng Diyos para mapasa atin. So ito na, kapag financially blessed ang isang Kristiyano, of course, kasama na dyan yung material blessing. Kapag financially blessed ka, mabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Everybody say, praise the Lord! Siyempre, gusto natin yan. Gusto natin na financially blessed tayo. Unang-una, para tayo'y makabless din ng ibang tao. Pangalawa, gusto natin financially blessed tayo para yung mga pangangailangan natin, mabili natin. At pangatlo, masaya ba ang Diyos na financially blessed ang Kristiyano? Masayang masaya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, di ba, mga minamahal? Kapag wala tayong, hindi tayo financially blessed, hindi tayo makasupport sa banal na gawain. Everybody say, amen? So, ganun yan. Yan yung isa sa mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Lagi tayo nagpapatotoo, ang Diyos natin dito mapagpala. Lagi natin sinasabi, our God is a God who provides all supplies that we need. Palagi natin sinasabi yan. And sometimes, hindi tayo makabili ng ating pangangailangan. Dapat hindi, mga minamahal. Dapat financially blessed lahat ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si David, si Solomon, si Abraham, lahat yan napakayayaman. Everybody say, amen? So makikita natin, nalulugod ang Diyos kapag ang kanyang mga anak ay sagana. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinaka-mamahal na Panginoon. Kasi, minsan may naririnig ako, okay na po yung simpleng buhay, basta naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi naman masama yun. Mga minamahal, tama naman yun. Kung kontento ka na sa buhay mo, yan lang ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Everybody say amen. But make it sure na hindi ka magreklamo kapag hindi na i-provide. Kasi habang tumatagal, mga minamahal, ito yung kalakalan sa mundo eh. Habang lumalaki yung mga anak natin, lumalaki ang gastos. Tama po ba? Yan ang totoo. Kaya nga mga minamahal, yung ibang Kristiyano, parang kinukulang ng wisdom. Okay na ako sa ganitong buhay. Simple lang, mahal na Panginoon. Ay kung kontento ka na dyan, kontento ka nagbibisikleta, hindi ka na bibigyan ng Diyos ng sasakyan kasi masaya ka na dyan eh. Everybody say, amen. Pero kapag binayaran mo, mahal na Panginoon, gusto ko ng sasakyan. Gusto ko ng bahay at lupa. Ayoko ng mangupahan. Hindi ba kayang ibigay ng Diyos yan? Nakaabang na po yan. Anong hinihintay ng Diyos? Bayaran mo. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So, hindi po ba nakaka-inspired maglingkod sa mahal na Panginoon kung tayo'y komportable na pumupunta sa banal na gawain? Wala sigurong hipokrito na magsasabing, okay lang na ako'y mabasa ng ulan, sacrifice. Wala sigurong ganon. Everybody say amen. Bumibilang ka na ng taon, humingi ka sa mahal na Panginoon.
Masarap maglingkod sa Diyos na nabibili mo yung pangangailangan mo. Masarap maglingkod sa Diyos na habang bumabiyahe ka, papunta sa panalagawain, komportable ka, hindi ka nalibukan, hindi ka nabasa ng ulan. Everybody say, Amen. Huwag mo sabihin, malabang okay na ako sa bisikleta. Yan ay hypocrisy. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Sabihin na natin hanggang ngayon, wala tayong aircon. Baka hindi tayo matapos magpaypay. Lalo na ngayong summer, napakainit. Everybody say amen? So bakit tayo binigyan ng air condition ng mahal na Panginoon? Binayaran natin lahat yan sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Wala siguro magsasabi dito na hindi ako masaya na may aircon. Wala siguro. Lahat tayo dito. Gusto natin na komportableng sumamba sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. So, sa madaling salita, yung mga pangako ng Diyos, kapag napasa atin, mapapaganda yung paglilingkod po natin. Nakakalungkot naman yung bumibilang ka na ng 10 taon at nagdidildil ka pa rin ng tuyo. Everybody say, Amen. Nakakalungkot na paglilingkod yan. Kapag ganyan ang paglilingkod, maaaring hindi mo ba binabayaran ng mahal na Panginoon dahil ng mga pagpapala, nakaabang na yan sa iyo. Everybody say, praise the Lord. So, mga minamahal, paano natin babayaran? Yan. Ang mga pangako ng Diyos. So, bago natin sabihin, mga minamahal, puntahan muna natin yung huling isa sa mga naisama natin sa mga pangako ng Diyos. Una, spiritual blessing. Pangalawa, financial or material blessing. Pangatlo, na dapat nating bayaran sa mahal na Panginoon at asamin, physical blessing. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magkakasama yan. Hindi yan pwede maghiwa-hiwalay. Aanihin mo ang anointing, aanuhin mo ang gift, aanuhin mo ang material, aanuhin mo ang financial, kung yung physical mo hindi na makagalaw. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dapat lahat yan magkakasama. Everybody say, Amen. Meron kang 10 sasakyan, meron kang 10 mansion, hindi ka naman makagulapay. Baliwala. So kailangan bayaran natin yung physical blessing. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal. Napakahalaga nito, mga minamahal. So, dapat ang bawat anak ng Diyos physically blessed. Hindi naman po porky nandito tayo ay hindi na tayo magkakasakit. Normal lang na magkasakit dahil nandito tayo sa lupa. Yung ating katawang lupa ay may kasiraan pa. O may edad tayo. Napapagod tayo sa ating mga trabaho, napupuyat sa iba't ibang mga gawaing bahay, personal na buhay. So sometimes, yung ating katawan ay bumibigay. Normal lang na magkasakit. Everybody say, Amen. Pero kapag physically blessed ka, bagamat nagkakasakit ka, ikaw ay nakakadalo pa din sa banal na gawain. Pagkabag physically blessed ka, bagamat nagkakasakit ka, minsan nakakadalo ka pa rin, nakakapagpuri ka pa din. Palakpakan natin ang malakas. Ang mahal na Panginoon. So kailangan natin bayaran yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Amen? As a Christian, malaki yung assurance na tayo yung pagalingin ng Diyos. Huwag niyo pong kalilimutan, mga minamahal. Yung kagalingan, nakaabang na yan. Kailangan mo lang bayaran. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Kailangan mong kunin. Bilang mga anak ng Diyos, mayroon po tayong malaking assurance na pagagalingin tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nakuha niyo po yung pinupunto ng ating pinag-aaralan, mga minamahal? Victory here on earth, blessing here on earth is not free. Everybody say Amen. No instant victory,
no easy victory, mga minamahal. May kailangan kang gawin. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung wala kang ginagawa sa paglilingkod mo sa Diyos, huwag kang magtaka na wala ding gagawin ng Diyos sa buhay mo. Everybody say amen? Binayaran niya na libre yung kasalanan mo eh. Yung kaligtasan mo, yung kasalanan mo, nilinis ng Diyos, nilimot, libre. Pero yung mga pagpapala, yung tagumpay sa pagsubok, yung kagalingan ng karamdaman, yung anointing, yung mga blessing na gusto mo, yung mga katugunan sa prayers, kailangan mong bayaran yan. Everybody say amen. Hindi na libre yan. So, ano yung ipambabayad natin dyan? Spiritual na mga bagay. Gusto nyo nang malaman, mga minamahal? Palakpakan muna natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Sige po, pakibasa. Lucas 18, versikulo 7. Ngayon di po. Lucas 18, talata ay... At hindi bagay gaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Everybody say amen. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Bago natin ituloy, ito yung talinhaga ng isang masamang hukom at isang babaeng bao sa Biblia. Hindi na natin babasahin lahat. Mahaba po eh. So ano yung gusto ng babaeng bao? Gusto niyang ipaghiganti siya nung hukom sa kanyang kaalit. So, ang problema, yung hukom, hindi matuwid. Alam natin ang storya. Walang pinagpipitagan, yung hukom na ito. Walang takot sa Diyos. Walang pakialam sa kapwa. Everybody say amen. Kaya kung iisipin po natin, mga minamahal, napaka-imposible na siya ay pagbigyan ng masamang hukom. Everybody say amen. So, ano ang ginawa ng babaeng bao? Dito na papasok. Para makamtan mo yung hinihingi mo, may gagawin ka, babayaran mo, mahal na Panginoon. Ang ginawa ng babaeng bao, hindi niya tinigilan yung masamang hukom. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi niya tinigilan. Ang sabi ng Biblia, hindi lang yung isang araw, hindi lang yung isang beses nagpunta sa hukom para magsumamo, para pilitin yung hukom. Everybody say, amen. Sabi ng Biblia, kung mababasa natin lahat yan, araw-araw siyang pumupunta sa hukom, nagsusumamo, namimilit sa hukom. Everybody say, amen. So, anong ginawa ng hukom? Pinagbigyan yung babaeng bao. Bagamat siya ay masama, walang takot sa Diyos, pero dahil yung babaeng bao, consistent, hindi napagod, hindi sumuko, hindi nagsawa, ibinigay ng hukom yung kanyang kahilingan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ano yung pinambayad ng babaeng bao sa hukom? Ano yung pinambayad niya? Pagsusumamo, pamimilit, araw-araw na pagpunta, hindi napagod, hindi nagsawa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, amen. So, nakamtan ba ng babaeng bao yung kanyang hinihingi? Yes. So, mga minamahal, hindi po yan maiba. Kaya nga, nandyan sa Biblia yan eh. Yan na yung pattern. Hindi yan maiba sa panahon natin ngayon. Kung gusto mo ng tagumpay sa problema, maging consistent ka sa pagdalo sa banal na gawain. Kung gusto mo ng tagumpay sa mga pagsubok, maging consistent ka sa pagpupuri, sa pananalangin, sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang isang araw. Araw-araw. Yun yung ibabayad natin sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Para makamtan natin yung victory, katugunan sa ating mga panalangin, kalutasan sa ating mga problema, kagalingan sa ating mga karamdaman, which is nakaabang na, matagal na. Para yan ay makamtan natin, mapa sa atin, bayaran natin ang mga espiritual na bagay ang mahal na Panginoon.
Lagi kang dadalo sa banal na gawain ng Diyos. Lagi kang magpupuri, mananalangin sa mahal na Panginoon. Lagi kang mamumuhay ng may kabanalan. Lagi kang magbibigay ng may katapatan sa mahal na Panginoon. Yan yung mga ibabayad natin sa Diyos. Palakpakan natin na malakas sa mahal na Panginoon. Hindi ko matandaan anong eksaktong talata sa awit. Ang sabi ni David, aking babayaran ng aking mga panata. Everybody say, Amen. Ang pinambayad ba ni David sa mahal na Panginoon na panata ay ginto't pilak? Hindi. Kung basahin mo ang Biblia, kung pag-aralan mo ang buhay ni David, ang kanyang pinambabayad sa Diyos para siya'y laging tagumpay sa digmaan, para siya'y laging may anointing. Anong pinambabayad ni David? Araw-gabi nagpupuri. Palakpakan mo natin ang mahal na Panginoon. So ano sabi ng Lucas 18:7, hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang? Ito, pakinggan po natin na sumisigaw sa kanya araw at gabi. Gusto pala ng Diyos yun. Yung pala yung mahalagang bayad sa harapan niya. Sa umaga, sumisigaw ka, nagpupuri, sumasamba ka sa kanya, maging sa gabi. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Everybody say amen. Ngayon, kung hindi mo nagagawa yan, kulang ang bayad mo sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, araw at gabi. Palakpakan po natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Kaya nga may pattern. Mga minamahal. Kaya nga laging sinasabi ng ating beloved parents in the Lord, ang pagiging Kristiyano, hindi lamang 3 times a week sa loob ng bahay-sambahan. Bagkus araw-araw na pamumuhay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. So yan ang ipambabayad natin, mga spiritual na bagay. Katapatan sa pagbibigay, katapatan sa lahat ng bagay, pamumuhay ng matuwid, yung malinis ang budhi, maunawain, mapagbigay, mapagpatawad, pinagmumula ng kapayapaan. Kasama yan sa ibabayad sa mahal na Panginoon. Yeah, sometimes, delayed yung mga prayers natin. Mga minamahal. Sometimes, ang tagal na. Kung tutuusin, dapat nasa atin na lahat. Bakit? Kasi nga, hindi pa natin alam na kailangan may gagawin tayo. May babayaran tayo sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Pag pinag-aralan mo lahat ng man of God sa Biblia, mga naunang mananampalataya, bago sila dumating sa lahat ng kanilang mga kahilingan sa mahal na Panginoon, lahat sila nagbayad sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya, kapag ang Kristiyano, until now, hindi pa nakamtan yung kanyang kahilingan, walang problema sa mahal na Panginoon. Dahil matagal na nakareserba ang mga pangako ng Diyos at mga pagpapala. Katulad sa isang kumpanya. 20 years ka na sa kumpanya mo, hindi ka pa na-promote, baka hindi ka nagsisipag. Everybody say amen? Ganun yan. So, o baka hindi mo ninanais. Kasi mga minamahal, kahit naniniwala tayo na ang ating Diyos ay mapagpala, kahit naniniwala tayo na ang ating Diyos ay kayang gawin ang lahat ng mga bagay, kung wala naman tayong ginagawa, hindi rin natin makuha yung pangako ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Gusto mo ma-promote, gusto mo tumaas sa posisyon, lagi ka naman late sa trabaho, pag nasa trabaho, puro cellphone. Alam mo ba sabi ng Biblia, mga minamahal? Yung ating mga master, yung ating mga earthly master dito sa lupa, ang sabi ng Biblia, ay paglingkuran natin gaya ng paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Everybody say, amen. Kapag hindi ganyan, ang paglilingkod mo sa boss mo, sa manager mo, sa amo mo, hindi ka talaga mapopromote. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Natural lang yan sa mga boss na tayo'y pagalitan minsan. Pag pinagalitan tayo, pag talikod ng boss natin, kung ano-anong sinasabi natin, hindi talaga tayo ipopromote ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nasa loob ka ng trabaho, pumunta ka sa trabaho para magtrabaho. Pag napagod ka ng konti, nagrereklamo ka na. Nainitan ka lang ng konti, nagrereklamo ka na.
paano ka i-promote ng Diyos? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Bago ka itaas ng Diyos, susubukin ka niya. Basahin po muna natin, mga minamahal. Patatapos na po tayo. Ephesians chapter 6, verse 5 up to 7. Kindly. Mga taga-Epeso, Kapitulo 6, ang talata ay 5 hanggang 7. Mga alipin, magsitalima kayo sa yaong ayon sa laman, ay inyong mga Panginoon na may takot at pakikinig sa katapatan ng iyong puso na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Sa 7, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Palakpakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Inutos man ng Diyos, inutos. Kaya sometimes, huwag tayong magtaka kung bakit delayed yung ating mga prayers. Ang sabi ng English, servant, be obedient to them that are your masters. Tinutukoy dyan, yung masters to the flesh. Yung ating mga boss sa ating kumpanya, sa ating trabaho, kung tayo mga empleyado. At ang sabi ng Biblia, maging obedient tayo sa kanila gaya ng pagsunod natin kay Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, paano ba natin paglingkuran ng mahal na Panginoon? Matapat na paglilingkod. Malinis na budhi. Masunurin sa kalooban ng Diyos. Ganoon din ang gusto ng mahal na Panginoon na gawin natin sa ating mga earthly masters. Everybody say, Amen? Tapat tayo sa kanila. Hindi tayo reklamador kung ano man ang ibigay sa ating task, kung saan man tayo ilagay. Lagi tayong nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kapag nagawa mo yan, doon ka na pagpapalain. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So anong ibabayad mo sa Diyos para ma-promote ka sa trabaho mo? Katapatan, kasipagan, at pagsunod na gaya ng pagsunod mo sa Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kung wala tayong gawa, mahalaga yung action, mga minamahal. Kung puro faith lang tayo at walang action, magkakambal yan. Sabi ng Biblia, ang pananampalataya na walang gawa, patay. Everybody say, Amen. Gusto mong gawin kang ulo ng mahal na Panginoon sa mga pagpapala? Hindi ka naman nagbibigay ng may katapatan. Alam mo na nga, every gawain, narinig mo ang pagpapaliwanag sa pagbibigay. Ang problema, takot yung ibang Kristiyano, sumubok. Everybody say, praise the Lord. Takot sumubok yung iba. Unahin ko yung bayarin. Unahin ko yung pangangailangan. Eh, yung bayarin at pangangailangan, nandun lahat. Eh, di yun ang unahin mo. Everybody say, praise the Lord. Naalala ko tuloy patotoo ng beloved Mami Ofelia Tan. Taga San Ildefonso. Nung baguhan pa lang siya, nagda-doubt siya sa pagbibigay. Ang sabi niya, namimera lang tong church na to, namimera lang to. Sabi ng Mami Pelyatan, meron ako dito pambayad ng kuryente ngayon, 3,000 yata yun. Ang sabi niya, ihuhulog ko to sa offering plot. Pag ito ay hindi bumalik sa akin at wala nangyari, hindi na ako babalik sa church na to. Yan ang challenge, Mami Opelia. So, binayaran niya agad yung mahal na Panginoon ng pananampalataya at pagsunod. Wala pa siyang nakuha. Tama po ba? Everybody say, Amen. Nagbayad na siya agad. Pagsunod at pananampalataya. Pero wala pa sa kamay niya. So, nung ginawa ng mahal na Panginoon, siyempre ang Diyos tapat. Binayaran mo ibibigay niya. So, kinabukasan, due date na nun ang kanyang electric bill, mapuputulan na. Kinabukasan, may kumakatok na. Tao, pinadala ng mahal na Panginoon. Binigyan siya, higit pa sa kanyang ibinigay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Amen? So, ganun yan. Kapag yung pananampalataya natin, walang gawa, walang action, patayan. Everybody say, praise the Lord. Yung babaeng bao, siya ba'y naniwala lamang sa hukom? Na kaya siyang tulungan? Hindi natapos sa tiwala. Sinamahan niya ng gawa, araw-araw. Binubulabog niya.
pinipilit niya yung hukom hanggang sa makuha niya yung gusto niya. Kung tutusin, imposible yon dahil masama yung hukom, walang pakialam. So, ganoon din sa paglilingkod natin. Imposible yung problema mo, imposible yung kalagayan mo, imposible yung pagsubok mo na malutas. Araw-arawin mo ang Diyos sa pagpupuri, sa pananalangin, sa pagsusumamo, sa pagsunod sa kanyang panakalooban. Yan ang ibabayad mo sa Kanya. Dahil kung hindi mo gagawin yan, walang gagawin ng Diyos sa problema mo. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Mga Kristiyano, naghihintay na lang ng pagpapala, parang si Juan Tamad, nakangangal lang, mahulog yung bunga. Hindi gano'n na paglilingkod, mga minamahal. Gusto mo ng pagpapala? Gusto mo ng tagumpay? Dapat may gagawin ka para sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Last verse, mga minamahal. James chapter 2 verse 17. Maganda na po ating mga manunugtog, mga awit. Dito sa aklat ng Santiago. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Praise the Lord. Everybody say amen. Even so faith, if it hath not works, it is dead being alone. So ang faith laging may action. Kaya nga, sa panahon natin, nasa atin na yung pambayad. Everybody say amen? Hahanapin pa ba natin yung pambayad? Hindi na po. Nasa atin na. Gagawin na lamang natin. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka ba marunong magpuri sa Diyos? Hindi ka ba marunong umiyak sa Diyos? Hindi mo ba kayang mabuhay na may kabanalan? Yan yung kailangan mong ibayad sa Diyos para yung mga pangako niya mapa sa iyo. Everybody say amen. Kaya lang yung iba, hindi ginagawa. Pag hindi mo ginagawa, huwag kang umasa ng pagpapala. Pag naiinip ka sa banal na gawain, mga minamahal, hindi mo tinatapos, hindi ka sincero, huwag kang umasa ng pagpapala. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Hindi katulad noon. Wala tayong pambayad sa ating mga kasalanan. Kaya nga si Jesus, siya muna yung nagbayad para sa panahon natin ngayon, tayo naman ang magbabayad sa Kanya. At ang kagandahan, yung pambayad nasa atin na mismo. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sa tuwing umaawit yung ating mga beloved choir, adults choir, children's choir, youth choir, higit sa lahat, Jesus' finest generation choir. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nakikita natin, grabe ang pagkilos ng banal na Espiritu. Everybody say amen? Grabe! Yan ba'y basta-basta lamang binuhos ng Diyos? Hindi po. Bago pa sumambang mga choir, may mga nagbayad na dyan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May mga naggugol na ng oras, umiyak, tumangis sa Diyos, makiusap, mahal na Panginoon, ibuhos mo ang iyong banal na presensya sa oras na banal na gawain, mga minamahal. Kung walang magbabayad niyan, hindi tayo babaan ng Holy Spirit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ano naman na pastor? Awit ng finest. Hindi nag-moving. So nagsalita ang mahal na pastor. Kung sino man may ginagawang kasalanan sa inyo, bumaba kayo. O di bumaba, na-convict. Pagbaba nila, grabe ang presensya ng mahal na Panginoon. So anong punto? Anong punto? Ang Diyos hindi basta-basta binubuhos ang presensya niya. Everybody say amen. Sa banal na gawain ito, may unang nagbayad, ating mahal na pastor. Kaya ating nakamtan ng mga pangako, mga pagpapala. Lalong higit yung saganang pagbuhos ng banal na presensya ng Diyos. Mga minamahal, ang ating mahal na pastor, unang nagbayad para sa banal na gawain ito. Everybody say amen. At ipinagpapatuloy na lamang po natin. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago pa lamang magsimula ang bahay, ang ating pananambahan,
Miyerkules, overnight, linggo, bago pa yan magsimula, yung mga lingkod ng Diyos, ilang oras nang nakaluhod yan, ilang oras nang umiiyak sa mahal na Panginoon, nakikiusap, nagsusumamo, mahal na Panginoon, i-revive mo mga kapatiran, mahal na Panginoon, lutasin mo problema ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, pagalingin mo karamdaman ng mga kapatiran. Bayad na, bago pa sumampa, palakpakan natin ng malakas. Mahal na Panginoon, mga kapatiran magmamaneho, ilayo mo sa disgrasya at kapahamakan. Mahal na Panginoon, mga kapatiran walang pamasahe, bigyan mo ng pamasahe. Mahal na Panginoon, mga kapatiran walang masakyan, magpadala ka ng masasakyan. Ilayo mo sa anumang kapahamakan. Everybody say amen. Lahat yan binabayaran. Palakpakan natin ang malakas. Ang mahal na Panginoon. Kaya kung walang gagawa niya, mga minamahal, sabi nga naman ng pastor back up namin kayo sa mga manggagawa. Pero kung magpapabaya kayo, baliwala. Everybody say amen? Kaya kung walang magsusumikap sa mga outstation na nilagay ng ating mahal na Panginoon, walang revival. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Pag walang revival, walang Holy Spirit, walang katugunan sa prayer, walang gagaling na karamdaman. Everybody say amen? Palakpakan natin ng malakas. Mahal pa. Kaya nga kapag choir, grabe yung Holy Spirit, binubuksan na niya yung ating mga mind. Kaya dapat, during choir pa lang, grabe na tayo mapuspos para pagdating ng preaching, yung ating spiritual, bukas na, nauunawaan na natin ang salita ng Diyos. Hindi siya magiging misteryo sa atin. Hindi siya magiging question mark sa atin. Pero kung hindi ka na-revive, hindi mo maunawaan ang Word of God. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya nga bang nare-revive tayo kahit nag-aalinlangan tayo sa pagbibigay. Pagdating ng offering tot, magbibigay kayo. Bakit? May nagbayad na. Palakpakan natin, mahal na Panginoon, na-revive ka na. Naalis na yung pag-aalinlangan. Naalis na yung pagiging kuripot sa mahal na Panginoon. Pero bago pa magsimula palang gawain, nag-aalinlangan, ito lang bibigay ko, ito lang. Pero nung na-revive ka, imbis na ito lang, lahat binigay mo. Palakpakan natin na malakas ang Diyos. Hindi ka ba pinagpala nun? Pinagpala ka. It is a privilege, it is a great privilege na masunod mo ang kalooban ng Diyos. Buhay na balakpak para sa ating pong mahal na Panginoon. So kung gusto mo ng peace of mind, bayaran mo mahal na Panginoon. Manalangin ka, magpuri, dumalo. Gusto mo ng kagalingan sa karamdaman, bayaran mo mahal na Panginoon. Dumalo ka palagi sa bahay-sambahan. Magpuri ka palagi, manalangin palagi kahit nasaan ka. Bibigay ng Diyos yan. Palakpakan po natin ang ating po pinakamamahal habang tayo umaawit.